sa ating lahat. Kapit ng kapistahan ng banal na mag-anak ni Jesus, Maria at Jose. Mula sa kapanganakan, si Jesus ay inihandog ng kanyang mga magulang na sina Maria at Jose sa templo. Ito'y kinaugalian na ng mga Israelita, batay sa alituntunin ng kanilang kultura at tradisyon. Sa kabila nito, ipinakikita ng banal na mag-anak ang kahalagahan ng paglapit sa Diyos at ang pagsunod dito. Kaya maging sa panahong ito, patuloy din tayong lumapit sa Diyos upang ating bigyang pagpaparangal ang kanyang pangalan at ang ating simbahang pinaglilingkuran. Atin din pong isama sa ating panalangin sa linggong ito ang mga magdiriwang at nagdiriwang ng kanilang kaarawan na sina Anita Ray, Giselle Mini, Roger Frias, Lawrence Manalo, Charles Caleb Del Mundo, at Christian Recana. Magsitayo po ang lahat at ating pong awitin ang pagbungad na awit. Mapangyarihang Diyos, lahat ng puso ay nakayag sa iyo, lahat ng nasa tangarin, nababatid mo at walang lihim na nalilihid sa iyo. Linisin mo ang aming mga puso sa pamagitan ng Espiritu Santo, upang kami dapat na umibig sa iyo at marapat na bumuri sa iyong banal na pangalan, sa pamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Pakinggan ninyo ang sinasabi ng ating Panginoong Jesucristo. Ibigin mo ang iyong Panginoong Diyos ng buong puso, ng buong isip at ng buong lakas. At ang pangalawa ay tulad ng una. Ibigin mo ang iyong kapwa tulad ng iyong sarili. Sa dalawang utos na ito, napapalupang buong utosan at katuruan ng mga propeta. Magsiluhod po ang Pagsisihan po natin ang ating mga pag-asala sa ating Panginoon at sa ating kapwa.
Kami ng pisal sa iyo, Diyos, na mapangyarihan, sa lahat ng mga santo sa isa, na kami aming naisip, sa aming mga nasabi, sa aming mga nagawa, sa nakaligtaan namin gawin, at ito'y sarili naming kamalian. Kaya sinasama namin sa iyo, Diyos, makawaan kami. at sa lahat ng mga sakto, ipanalangin kami sa iyo, Panginoong Diyos. Amen. Kawan kayo ng mapangyarihan Diyos, patawarin kayo sa inyong mga kasalanan ng katubayan, sa buhay na walang hanggan, sa pamagitan ni Kristo naming Panginoon. Amen. Magsitayo po ang mga. Luwalhati sa Diyos, At sumayo rin. Tayo'y manalangin, O Diyos, pinupuri at pinasalamatan ka sa lahat ng bagay sapagkat ikaw ang naging pundasyon ng nabuklod ng lahat ng pamilya sa mundo ito. Nawa, ang halimbawa ng banal na pamilya ay maging aming inspirasyon at kalagasan sa pagtataguyod sa bawat pamilya na mayroon ang bawat isa sa amin. At nawa ang salita mo ang siyang mananahan sa bawat isa upang patuloy na mamuhay kaming may pagpapasalamat at kabanalan. At hindi isama sa ating mga panalangin ang ating mga kapatid na magtribo ng kanilang karawan, lalo-lalo na si Anita Ray, Giselle Gigi, Roger Frias, Lawrence Manalo, Charles Caleb Del Mundo, Christian Aricania. Nawa Panginoon ang pagpapala, biyaya at kalakasan ay pagkaloob mo, Panginoon, upang mapuspos ng iyong kagalakan at kasaganaan ng buhay. At hindi mo, Panginoon, aming dinadalangin aming mga kapatid na may karamdaman, lalo na may rehabilitasyon at si Frias, Father Edwin Lutok at Monsignor Roberto Regilio. Nawa, Panginoon, pagaligin
Musinan iyong pagkaloob ang iyong kalagasan upang sa iyo patuloy na mamuhay na may kalakasan at makapaglingkod o Panginoon. At yan din, Panginoon, naming alaangay sa aming mga kapatid na sumakabilang buhay na lalo na si Tomas Sarodes at Modesta Sarodes na o Diyos ang buhay na walang hanggan ay pagkaloob mo sa Kanya ang lahat ng kaanggalan sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsipo po ang lahat at ating pakinggan ang mga pagbasa. Pinapahayag na unang pagbasa ang kahalagahan ng ugali ng pakikitungo ng anak sa kanyang magulang. Binabanggit na kapag gumagalang at nagpaparangal ang anak sa kanyang magulang, ito ay nagbabayad ng kanyang kasalanan. Bagay na kailangan natin maisakatuparan sa ating panahon ngayon. Ating po pakinggan ang unang pagbasa. Ang unang pagbasa ay mula sa aklat ni Sirach. Ang mga ama ay binigyan ng Panginoon ng kapangyarihan sa mga anak at iniutos niya na sundin ng mga anak ang kanilang ina. Ang gumagalang sa kanyang amay nagbabayad na sa kanyang kasalanan at ang nagpaparangal sa kanyang inay parang nag-iipok ng kayamanan. Ang gumagalang sa kanyang amay, paliligayahin naman ang kanyang mga anak. At ang panalangin niya ay agad diringgin ng Panginoon. Ang nagpaparangal sa kanyang ama at nagdudulot ng kaaliwan sa kanyang ina ay tumatalima sa Panginoon. Pahahabain ng Diyos ang kanyang buhay. Anak, kalingain mo ang iyong ama pag siya'y matanda na, at huwag mo siyang dudulutan ng sama ng loob habang nabubuhay. Pagpaumanhinan mo siya kapag nalalabo na ang kanyang isip. Huwag mo siyang lalabas tanghali, ngayong nasa kasimpulan ka na ng iyong lakas. Ang paglingap mo sa iyong ama ay di makakalimutan ng Panginoon. Iyan ay magiging kabayaran sa iyong mga kasalanan. Ang salita ng Panginoon. Salamat sa Diyos. Ang
Pablo na naghayag ukol kay Jesus. Ipinakilala nilang tunay na bugtong na anak si Jesus at ang Diyos ang mga makapangyarihan ay sumasa kanya. Tayo bilang nakakabit kay Kristo sa pamamagitan ng binyag ay marapat na magpasakop din sa kanya. Atin pong pakinggan ang ikalawang pagbasa. Ikalawang pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Galacia. Ngunit na dumating ang takdang panahon, sinugo ng Diyos ang kanyang anak. Sinilang siya ng babae at namuhay sa ilalim ng kautusan upang palayain ng mga nasa ilalim ng kautusan. Sa gayon, tayo nabibilang ng mga anak ng Diyos. Upang ipakilala kayo'y mga anak ng Diyos, pinagkalooban niya tayo ng Espiritu ng kanyang anak nang tayo makatawag sa kanya ng Ama, Ama ko. Kaya hindi ka nalipin kundi anak, sapagkat anak, ikaw ay tagapagmana ayon sa kalooban ng Diyos, ang salita ng Panginoon. Salamat sa Diyos. Ang banal Ebanghelyo na kay San Lucas sa Kabanata 2, nagsimula sa talata 41 hanggang talata 52. Luwalhati sa iyo, Panginoong Jesucristo. Taon-taon, tuwing pista ng Paskwa, ang mga magulang ni Jesus ay pumupunta sa Jerusalem. At nagating 2 taon na siya, umaroon sila gaya ng dati nilang ginagawa. Pagkatapos ng pista, sila'y umuwi na. Nagpaiwan si Jesus sa Jerusalem, ngunit hindi ito napansin ng kanyang mga magulang. Sa pag-akala ng isa na si Jesus ay kasama ng isa, nagpatuloy sila sa maghapong paglalakbay. Nang malapit hindi siya kasama, siya hinanap nila ng kanilang mga kamag-anak, kakilala at hindi nila siya matagpuan. Kaya gumasalit upang
Doon hanapin at ng ikatlong araw, natagpuan nila si Jesus sa loob ng templo. Pagkaupong kasama ng mga guro, nakikinig siya sa kanila at nagtanong. At ang lahat ng nakarinig sa kanya ay namangha sa kanyang katalinuhan. Nagtaka rin ang kanyang mga magulang nang siya'y makita. Sinabi ng kanina, "Anak, bakit naman ganyan ang ginawa mo sa amin? Balisan-balisan na kami ng iyong ama sa paghahanap sa iyo." Sumagot siya, "Bakit po ninyo ako hinahanap? Hindi ba ninyo alam na ako'y dapat nasa bahay ng aking ama?" Ngunit hindi nila maunawaan ang pananalitang ito. Siya'y umuwi kasama nila sa Nazaret at naging isang masunuring anak. Ang lahat ng bagay na ito'y iningatan ng kanyang ina sa kanyang puso. Patuloy na lumaki si Jesus, umunlad ang kanyang karunungan at lalong kinarulugdan ng Diyos at ng mga tao. Ang Ebanghelyo ng ating Panginoong Hesus Kristo. Papuri sa iyo, Panginoon Jesus.